Hello po, ako nga po pala si Crystal Westrelon sa Baitang 9 Oxygen at ngayon po ako'y magre-react sa No Limit Tangere Kabanata 1 to 50. Simulan na po natin. Ng Kabanata 1 hanggang 15. Isang malaking pagtitipon ang naganap sa bahay ni Kapitan Tiago sa mga huling araw ng Oktubre. Lahat halos ng kanyang kakilala ay kanyang inibitahan kasama sina Padre Damaso, Padre Sibila, Teniente ng Guardia Civil, Doña Victorina at iba pa. Dumating si Kapitan Tiago kasama si Crisostomo Ibarra. Nagulat sina Padre Damaso at Padre Sibila nang makita ang binata. Ipinakilala ng Kapitan Tiago si Crisostomo Ibarra sa mga panauhin at nagbigay galang din siya sa kanila. Hinati niya ang mga katalagaman at kalalakihan. Inanyayahan siya ni Kapitan Tinong na maghabulan sa kanila, ngunit tumanggi si Ibarra dahil pupunta pa siya sa San Diego kinabukasan. Nagtungo sa kapagkainan ang mga panauhin. Galit na sinisikatan ni Padre Damaso ang mga upuang nakaharap sa kanya. Si Doña Victorina ay nagalit sa teniente dahil naapatan nito ang buntot ng kanyang vestido. Lalo nagalit si Padre Damaso nang mapunta sa kanya ang liig at makunat na pakpak ng manok. Lalong umanga ang mga bisita nang malaman nila na nalipot ni Ibarra ang buong Europa at nakapagsalita ng iba't ibang wika. Nayamot naman si Padre Damaso at kinutya si Ibarra. Sa halip na magalit, maalis pa rin ang dugo ni Ibarra sa bahay at mag-aalang ay nagpaalam sa mga naroon. Pagkaalis ni Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago, nilapitan siya ni Teniente Guevara. Nalaman ni Ibarra mula kay Teniente Guevara ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ayon sa Teniente, hinuli at kinulong ang kanyang ama dahil sa pagkamatay ng artilyerong Kastila nang tumama ang ulo nito sa bato dahil sa pagkatanggol ng kanyang ama sa batang lalaking binukol niya ng baston sa ulo. Huli na ang lahat ng mapatunayang walang kasalanan ang kanyang ama. Dumating si Ibarra sa kanyang tinulugan sa Fonta de Lala na gulo ang isip. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanyang ama. Hindi niya nakita ang kasiyahan ng mga kababaihan sa kabilang ibahay ng ilog na kung gamitan ng gargapista, kitang-kita niya ang kahanga-hangang kasiyahan na ang pinakatampok ay si Maria Clara. Nang dumating si Maria Clara sa bahay ng kanyang ama, ay kitang-kita ang pagkahanga ng lahas sa katandaan niya. At tuwang-tuwa ang ama niya si Kapitan Tiago dito. Si Kapitan Tiago ay isa sa mga pinakamayaman sa Binondo. Siya ay anak ng isang may tubuhan sa Malabon at dahil ang ama niya ay napakaramot, ay hindi siya nito pinag-aral. Naging katulong siya ng isang paring Dominico at nakapag-asawa kay Pia Alba. 6 na taon na hindi sila nag-anak at nagpanata si Doña Pia sa ubando sa parokya ni Padre Damaso. Siya ay nalihi at namatay nang ipinanganak si Maria Clara. Naging amain ni Maria Clara si Padre Damaso. Lumaki siya sa pangangalaga ni Tia Isabel. Kinabukasan, nagpunta si Crisostomo Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago. Hindi malaman ni Maria Clara kung ano ang kanyang gagawin na makita si Crisostomo Ibarra. Nag-uusap sila sa azotea at doon nila sinaliwa ang kanilang nakaraan. Hindi nagtagal, nagpaalam si Crisostomo Ibarra dahil pupunta pa siya sa San Diego para dalawin ang libing ng kanyang mga magulang dahil kinabukasan ay araw ng mga patay. Sakay ng kanyang sasakyan, nakikita ni Ibarra na walang pagbabagong nangyari sa kanyang dinadaanan. Ganoon pa rin ang kalagayan ng Maynila. Nalulungkot siyang isipin na ang mga lugar na kanyang napuntahan sa Europa ay mabilis ang pag-unlad, samantala ang kanyang sariling bayan ay nangangarat na uunlad, ngunit bigo pa rin hanggang ngayon. Sa gitna ng maraming sasakyan, nakita niya si Padre Damaso na sakay sa kanyang magarang na Victoria. Nadatnan ni Padre Damaso sina Maria Clara at Tia Isabel pasakay sa isang parwahe upang kunin ang mga natirang gamit ni Maria Clara sa Piaterio. Tumuloy siya sa bahay at kinausap si Kapitan Tiago. Samantala, si Padre Sibila matapos makapagmisa ng maaga ay nagtungo sa kumbento ng kanilang kontrasyon at kinuwento sa matandang paring may sakit ang tungkol sa pagdating ni Ibarra at ang pagpapakasal nito kay Maria Clara. Sa kabilang dako, patuloy ang pagsasalita ni Padre Damaso at Kapitan Tiago. Sinabihan niya sa Kapitan Tiago na huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon, lalong-lalo na kung may kaugnayan kay Maria Clara. Ang bayan ng San Diego ay nasa pagitan ng mga balayan, malapit na malapit sa lawa. Masagana ang ani sa iba't ibang uri ng pananim na ibinibenta sa labas ng bansa. Mula sa tuktok ng kabalaryo, makikita ang mahabang ilog na tila angas at isang gubat na napapagitan sa mga linang na lupa. Ito ay kinatitirigan pa lamang ng ilang mga dampa. Isang araw, may dumating na isang matandang Kastila na magaling magsalita ng Tagalog. Nagtanong siya kung sino ang nagmay-ari ng lugar na iyon at marami ang umangkin. Sila ay binayaran niya ng mga damit, salapi at mga alahas. Biglang nawala ang matanda at nakita ng isang pastol ang kanyang katawan na nakapiling sa puno ng balete. Nagkaroon ng sabi-sabi na siya ay naengkanto kaya natakot ang mga tao at kanilang itinapos sa ilog at sinunod ang kanyang mga ibigay. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang isang mestisong Bastila at nagpakilala na anak siya na namatay. Doon siya nabuhay at nakapag-asawa ng taga-Manila. Sila ang mga magulang nito na Rafael Ibarra na ama ni Crisostomo Ibarra. Sino-sino ang makapangyarihan sa San Diego? Hindi pwedeng si Don Rafael Ibarra, ang pinakamayaman at mabuting tao sa kapwa. Hindi naman pwedeng si Kapitan Tiago o ang alkalde. Ang mga kapangyarihan ay sina Padre Salvi at ang Alves. Si Padre Salvi ay humanini kay Padre Damaso sa San Diego.
Palagi niyang pinasasara ang pintuan ng simbahan tuwing siya'y sesermon, lalong-lalo na kung nandoon ang alferes. Siya ang tanging kalaban ng kura, ang asawa niya si Doña Consolacion. Upang makaganti ang alferes sa kura, ang katulong nito ay pinalilinis niya ng kwartel at pinalalampaso sa kanyang bahay. Pero sa tuwing makikita ang alferes ng kura, ay magkakamay sila at mag-uusap na parang uri ng kaibigan. Magkaibigang buntik sa tunay na buhay. Araw na ng mga patay, lahat ay kabalas paghahanda para pupunta sa libingan. Maraming tao ang libingan ng San Diego na dumadalaw sa libing ng kanilang mahal sa buhay. Sa di kalayuan, makikita ang dalawang mamang pawisang naghuhukay ng libing. Nandidiri ang isa dahil sariwa pa ang kanilang hinuhukay. Ikinomento sa kanya ng kanyang kasama na sobra pa ang kanyang naranasan noon. Inutusan siya ng puro malang hinahukayin ang kanilibig pa lamang na bangkay at ilipat sa libingan ng mga inchik. Dahil gabi at umulan pa, itinapon niya ito sa lawa. Kasama ng matandang katulong, dinala ni Ibarra ang libing ng kanyang ama, pero hindi nila nakita. Nagtanong sila sa dalawang tagapaglibing at sinabi na hinukay at ipinalipas sa kanya sa libingan ng mga inchik. Sa halip, itinapon niya sa lawa dahil gabi at umulan pa noon. Nagalit at niyog-yog siya ni Ibarra. Nagmakaawa siya at sinabi na inutusan lamang siya ng kurang malaki. Galit na lumabas sa sementeryo si Ibarra. Nasalubong niya si Padre Salvi na sa sobrang galit ay diniinan niya ito sa liig at napaluhod ang kura. Takot na sinabi ng kura na ang may kagagawan ay si Padre Damaso. Pinitiwan siya ni Ibarra at tinulungan siya ng magandang utusan na matayo. Ang lahat ng pangyayari iyon ay nasaksihan ni Piloso Potasio. Maraan siya kumiling at nagbigang masamang pangitain. Si Tasio ay dating estudyante ng filosofiya. Pinahinto siya ng kanyang ina dahil natakot itong makalimutan ni Tasio ang Diyos. Magkasunod na namatay ang kanyang asawa at ina, kaya tumutok na lamang siya sa pagbabasa ng mga aklat. Mga makahulugan ang kanyang mga sinasabi na hindi naunawaan ng iba, kaya tinawag siya na Piloso Potasio at ang iba na may baliw. Tinaanan niya ang dalawang magkapatid na si Crispin at Basilio. Sinabihan niya na hinihintay sila ng kanilang ina at pinaganda sa araw ng mga patay. Nasa ikalawang palagpag ng kabanaryo ang dalawang magkapatid na sa Kristan. Hindi pinayagan ng sa Kristang Mayor si Crispin na makauwi dahil pinagbintangan niya ng kumuha ng kwarta. Kinaladkad niya ang mga bata pababa ng hagdan at napakinggan ang iyak na bata na humingi ng tulong sa kapatid. Tumakas si Basilio at sa kalagitnaan ng dilim ay narinig ang dalawang putok ng baril. So, yun nga. Ang aking natutunan sa kabanatang ito ay hanggang ngayon ay hindi pa rin umulan ng Pilipinas katulad sa Europa, sabi nga naman ni Ibarra. At dapat hindi mambintang ang isang tao kung wala naman siyang sapat na ebidensya. Yun lang po.